Ibig sabihin mo, boss, talagang huwag na tayo umasa sa DP. Kaya ngayon, as it is right now, wala tayong maasahan sa Wala DP. na. Wala. Ayun na. Boyeng Remulla, bida-bida na naman sa pinag-usapan nila kaninang sa kanilang programa. Grabe ka, bida-bida talaga si Boyeng Remulla. At okay lang yan. Sabi ko nga, okay lang din yon. Nagpabida-bida siya kasi dito pa lang nakikita ko na naglaglagan na. Nilalaglag na ni Boyeng Remulla itong DPWH, lalo to si Vince Dizon. Wala nang tiwala kapag gawa daw ng DPWH o sa mga dito sa sa mga gobyerno, hindi na sila nagtitiwala dito. Especially ito si Boyeng Remulla. At yung mga kasama niya, mga sulsul din. Grabe ka, mga sip-sip itong mga lintik na to. Nandyan, kasama pala niya to si JV Ejercito. Wala na JV Ejercito kanina May mga portion ho dyan na si JV Ejercito naglalaro nila sa cellphone. O yun yung pag natin ngayon yun ang gawin natin topic ngayon na nilaglag ni Boyeng Remulla itong si Vince Dizon. Kawawang Vince Dizon. Hindi siya obra dito kaya Boyeng Remulla. Bakit kaya parang si Boyeng Remulla at saka itong si Vince Dizon, especially ito si Boyeng, parang hindi niya bati ito si Vince Dizon. Palagay ko lang nakaamoy ako dito ng di sila bati dito. Parang pilit lang. Para lang sa media lang to sila ba? Media. Sa mga media ba? O shout out muna tayo. Shout out sa ating mga subscriber ngayon dito Magandang araw po sa inyong lahat. Good morning sa Pilipinas. Sa mga subscriber ko dyan na mga lagi ko pong sinasabi, lagi ko pong nababanggit na mga datihan ng mga subscriber ko dito. Mga ma'am, sir, maraming salamat po sa inyong suporta God bless po sa inyo na di niyo ako iniwan dito. Sa ating mga subscriber na bago kong dating, salamat po sa inyo na nandito ho kayo, napadpad kayo dito sa ating YouTube channel. Ako nga pala, baka yung iba dyan nakasubscribe pero hindi nakalimutan yung pangalan ko. Yung pangalan dyan nakikita ninyo sa YouTube channel na yan. Ako nga pala si Edgar Mihurada, sa ating mga subscriber din na tahimik lang ho na sumusuporta. Pero grabe ang inyong suporta, 100% ang inyong pagtitiwala, 100% ang inyong pagtitiwala sa ating YouTube channel. 100% ang inyong suporta na tudo talaga. Sa lugar ko dyan sa Pilipinas, sa Bohol. Magandang araw po sa inyo, maayong adlaw sa taga Bohol. Sa mga igsoon diha, mga silingan, mga amigo, mga kapitbahay, mga silingan ba? Mauna to, balik-balik. At saka sa ating mga kapwa OFW, magandang araw po sa inyong lahat o magandang gabi na mga OFW natin na nagkalat po sa buong mundo. Abot man dito sa ating mga vlog ngayon na mahilig din dito sa mga magkomento sa gobyerno ngayon. Marami pong salamat sa inyo sa pagpatuloy sa akin sa kanya-kanya sa inyong mga gadget ho yan. Marami pong salamat ulit lahat dito sa ating YouTube channel. Okay, balik sa topic. Boyeng Remulla, anong nangyari dito? Ay napag-usapan kasi itong itong mga pasok natin yung video. Ipasok ko nga muna habang naka-play ang video. Okay, pakinggan maigi ninyo ang mga sinasabi ni Boyeng Remulla. Di ba? Mag-gets ninyo ang sinabi ko kanina. Laglagan na ba to? Kaya PPP yan, pag binigyan mo sa DPWH yan, iba na naman patay na naman tayo riyan, di ba? Magkano nga ginamit doon sa Senate building Yung yung immigration building, 10 years in the making. Ang kasya lang sa driveway, Wigo. Patras pa yun, patras. Patras. Patras pa. 10 years in the making. 10 years in the making yun. Hindi, nakakalungkot, no? In-accept yun na ba? Hindi, tsaka, Accepted na yun? Hindi, nasa DOJ yan Pero, di ba, isipin mo naman yun. Di ba, di ba mas 10 years in the making and more than 8 billion. ang ginagawa? 8 billion? Oh. Building na yun? Yung kapitbahay niya, pinagbibili ngayon, 3 billion lang. Mas maganda pa. Maganda pa. Mas malaki, mas Maraming modern, kompleto. Maraming buildings na Sobrang tinayo. corruption. Maraming buildings na tinayo ngayon na pwede. Kalahati, napunta sa Mapagalitan driveway. kayo, mga engineer dyan. Hindi, maraming buildings Yung na SOJ pa tinayo. ako. Noon Senator Maraming buildings na tinayo na pwedeng yun na lang ang bilhin. Pwede ba yun? Under procurement? ginagawa nga yan. Para nagkakaproblema ka pag yun ang Ang sabi ko ginawa nga kay Melvin Matibag, wag nyo na ituloy yung building ng NBI. Bumili na lang kayo ng building. ng May glut building. ngayon. Mga existing. Marami sa EDSA, Ang nakikita ko. pangit ng lalabas dyan. Ang dami. Ang tanong kasi dito, Ombudsman,
Doon sa procurement law kasi, ang daming magiging problema kasi pag procurement mo built up na. Medyo parang kailangan gawa ng batas na Pero ano may yan, proseso. Pwede naman. we have to take a cue Yes. from the quality of work of that happens with government projects. Again, So, ibig sabihin mo, boss, talagang huwag na tayo umasa sa DP. Kaya ngayon, as it is right now, wala tayong maasahan sa Wala DP. na. Wala. Bumili na Ito, lang tayo. ibinuntahan namin sa Cebu. Oo. Flood control yan eh. Cebu. Flood control. Oo. Ngayon, meron diyang master plan sa ilog. Master plan to, meron. May master plan yan. Ang ilog kasi dyan, originally, 63 meters. Ang talaga ano niya, ang Wide, lapad niya, wide, lapad niya, wide. 63 meters. 63 meters. Ang ugali kasi ng mga Pilipino, pag summer, siyempre, konti lang ang tubig. Yes, na-take over rin. Nag-encroach yung tao sa They- ilog. I-reclaim. Parang tagig. Oo. ito. Ay, kasi yan, Oo. sindikato naman ng barangay captain Yes, niya. yes. Pinapayagan ng barangay captain, naniningil. Basta sila ang bahala. Kamag-anak nila, patitirahin nila ron. Oh. So, nagiging So, ang nangyari, village. dumarating yung punto, pag summer, ang lapad ng ilog, 10 meters lang. Oh? Oh. Ganun kalala? Siyempre, kasi tuyo-tuyo eh. Very dry, di ba? So, walang tubig yan. Kinitirahan na ng tao yan. Oo. So, may Lalagyan na. gumawa ng master plan. Yung master plan, sinasabi nga, 63 yan. Okay. Dapat laparan talaga yan. Yan nasa master plan. Nung ginawa yung flood control, hindi sinunod ng DPWH. Kahit may master plan. Oh? Oh. Anong Yung ginawa flood ngayon? control, 25 meters na lang. Hindi nga. 25 meters na lang yung lapad. Ay, edi automatic meron ng... Hindi kaya 63 meters ang original lapad niyan. Oo. Kasi pag bumabaha at merong talaga occasional big rains, kaya. Kaya. kayang dalhin lahat yan. Doon sa 63 meters. Carriageway Okay. niya. Kaya naging 25 Parang meters. yun ang spillway. May- Yun ang ano, spillway nila. 2/3, wala. Hindi, 2/3 ang nawala. Naku, laki. At yung 2/3 na yun, magsisiksikan village talaga. na ngayon. Tinitirahan na ng mga tao yan. Yun ang problema. Kaya nga yung mga barangay captains, dapat yan sila ang liable. Pag may tumira ng informal settlers sa tabi ng tubig, Kaya nga, should hold them Ombudsman, liable. Eh yung easement nga, hindi nga nila naayos na nga yung easement. babalik na naman tayo dun sa certainty of punishment eh. O case in point, DBI building. Oo. Hindi ba, in-appoint ng DOJ ba o sino man yung DP as PMO, as Project Management Office. Oo. Ang trabaho mo, dapat bantayan mo yan eh. Tapos naging ganyan, hindi ikaw, dapat masakote ka. Kaya nga, i-compare mo ngayon yung mga buildings na pinagbibili Kaysa yan. kaysa sa mga paggagawa natin. Ng gobyerno. Hindi kayang gawin ng gobyerno yung quality. Ganong gaganda. Hindi. Mas, at mura pa. Mura pa. In the long term, Tsaka parang ang mura ganda. pa. Maganda. O anong pakiramdam ninyo? Anong sa palagay ninyo dito? Mayroong konting silang si Vince Dizon hindi to magsasalita. Alam niyo kung bakit? Patungkol dito kay Boying Remulla. Takot yan eh. Takot yan si Vince Dizon. Sigurado takot yan kay Boying Remulla kasi mayroon din yan siyang questionable na trabaho noon ng panahon ni dating Pangulong Duterte na may nakita daw dito sa NBI na nahimik ngayon, di ba? Questionable yun. Ano ba yan? Kaya ito si Vince Dizon hindi to sasagot dito sa mga sinasabi ni Boying Remulla. Kasi takot ho siya dito, baka imbestigahan ng ombudsman. Alam naman natin ang ombudsman na to, na grabe itong basta hindi niya bati, sigurado, pasok ka talaga sa banga. Haharasin ka talaga ng husto dito. Kung patulan to ni Vince Dizon, kung hindi to siya matatakot dito, pwede ito patulan. Anong palagay mo sa amin, sa trabaho namin? Kung halimbawa si Vince Dizon, hindi namin naayusin ang trabaho, o totoo yung mga binabanggit yung iba dyan, yung DPWH na building, Senate building na ginagawa ngayon. Sa may Taguig, di ba? Sino taga-Taguig yan? Tagal-tagal na ho yan, di pa natatapos. Ilan ang bilyon yan? Pinakamahal na building ho yan na ginagawa. Makikita ninyo yan na, ewan ko na, nahimik ngayon. Yung issue na yan na parang overpricing ho yan. Yung Senate building. Yan yung tinutukoy ni Boying Remulla. Na wala na siyang tiwala sa mga DPWH na pagpagawa ng building. Kapag sa gobyerno, wala. Imagine, gobyerno sila. Wala po silang tiwala sa kapwa gobyerno. Yan ang tanong ko dyan. Sila mismo, taga na sa gobyerno. Naglaglagan pa, wala na rin tiwala sila sa kapwa nila. Paano sila magtrabaho. Ganon sila ngayon
ano to sila dito ngayon yung umpisa na to ha, ng kanilang pagkawatak-watak dito. Lalala pa to. Hindi ho to ngayon lang mangyayari. Pustahan tayo, mga susunod na araw nito, mayroong magtuturo nito si ganito, si ano, si ito, na. Pustahan pa tayo dito. Kasi paliit na yung araw ni Bongbong Marcos kasi dito. Kung makikita natin ngayon ang sitwasyon dito sa iba, mag-iba ang ano nito. Medyo maglalaylo nga to. Lagi ko itong sinasabi. Maglalaylo itong mga malalapit ni Bongbong Marcos nito. Palapit ng eleksyon. Lalo pa kapag nag-endorse na si Bongbong Marcos kung sino ang kanyang manok na hindi din kasundo sa ibang mga tagapaligid ni Bongbong Marcos. Doon na to magsimula na kanya-kanya na to silang alis sa poder ni Bongbong Marcos. Hindi pa ngayon mag-endorse yan. Pero pagdating sa araw na mag-endorse na to, tapos yung iba dyan na hindi talaga type yung tao na yan, kung sino man yan napupusuan ni Bongbong Marcos, mayroon na ngayon yan. Hindi lang niya pwedeng sabihin pa kung sino talagang gusto niya i-endorse. Mayroon na siya dyan. Sa ngayon, di mo na niya ilalabas yan kasi maaga pa nga daw eh. Kaya ngayon, si BP Sara, niratrat ang husto kasi nga, deklarado na ho ito, natatakbo. Kaya ito si Bongbong Marcos ngayon, mamalasin ho ito. Parang akong may bulang kristal, no? Parang akong may ganito ba? Parang may bula akong ganito ba? Na nakikita ko si Bongbong Marcos dito, patuloy ang kanyang pagningiwi. Mamalasin ho siya. Di ako nag-ano dito Tuloy to. Ito pag nag-umpisa na ho itong mag-endorse na siya dito na kung sinong gusto niyang papalit sa kanyang posisyon. Kung totoong bababa siya sa pwesto. Yan lang ang tanong ko dyan. Kung mag-endorse to, na yung iba dyan na ayaw talaga, di kanya-kanya ho talaga tong hanap na lang sila kung sino talaga ang kanilang susuportaan. Malamang pa, na galing kay Bongbong Marcos na mga tauhan dyan, malamang pa na may tendency pa itong babaliktad, susuporta kay BP Sara. Yan ang masaklap ho dyan. Yan ho yung mamalasin si Bongbong Marcos dyan. Kung paano kung dadapo to kay BP Sara, kung ako ay kay BP Sara, wag na siyang tatanggap dito kapag galing kay Bongbong Marcos. Kasi mga plastic, tinitira na nga siya dyan eh. Wag na siyang tatanggap. Halimbawa lang naman, hindi ko naman sinasabi na magkatotoo ho yan. Pero kung sakali man, na mayroong magpahaging-haging ho dyan, na kahit kilala natin na pro Marcos yan, tapos magpunta dito kay BP Sara, ang pangit. Tapos haluan tayo dito, tapos pipiliin, i-endorse natin yan, ay iboboto natin yan, tapos ay nako, wag na dapat BP Sara, tanggapin niya mga galing dito kay mga ngiwi na yan, galing sa ngiwi. Masisira ang inyong administrasyon kapag nanggaling dito sa grupo ni Bongbong Marcos. Kasi maganda ngayon sila, nakikita na natin, na naramdaman na natin na ito sila ngayon, mayroon na silang nilaglag ni Boyeng. Naririnig nyo naman kanina siguro yung mga sinasabi niya eh. O si Matibag, sinabihan niya, huwag kang bumili. Huwag ayaw pa kayo magpagawa ng mga building para sa NBI. Bumili na lang kayo kasi nga daw, mura. Parang isa rin yun sa pinatatamaan si Bongbong Marcos. Isa pa to sa pinatatamaan ni Boyeng Remulla si Bongbong Marcos nito. Parang mayroon din siyang dito sa presidente. Hindi makontrol ng presidente rin eh. Yan ang parang ganun, di ba? Hindi makontrol ng presidente eh. Ngayon nga, yung mga flood control na yan, under ng DPWH eh. Itong DPWH talaga ngayon, kahit nandyan na, naka-assume na to si Vince Dizon, wala na talagang pag-asa itong maibangon ng maayos. Kasi sirang-sira talaga sila dito sa mga flood control. Nakikita natin ngayon, ang baha, grabe. Itong buwan na to, dyan makikita natin ang mga trabaho talaga sa gobyerno tungkol ho dito sa DPWH, dito sa mga flood control, kung ano talaga ang kanilang ginagawa. Pangluluko lang talaga. Kaya pati ito si Boyeng Remulla, di ba sinabi niya sa Cebu? O pinuntahan niya yung Mananga River. Pinuntahan niya yun na naghalaga ng 60 billion pesos. Kaya pinuntahan niya yun. Di ko nga alam anong papel na ni Boyeng Remulla. At ito ngayon nagsasalita na naman siya. Ano ba talaga si Boyeng Remulla? Palagay ko gusto niyang maki-share dito sa DPWH. Siya mismo, hindi yung opisina ng ombudsman. Palagay ko lang nagpaparamdam to lagi sa DPWH eh. Kapag may mga project ang DPWH yung mga malalaki, ano talaga siya, atat na atat talagang puntahan, atat na atat talaga siya magsalita sa mga ganyan. Parang gusto niya ba na
baka gusto niya tapalan ang bibig ni Boyeng Remulla para manahimik to. Sige, ito Boyeng Remulla, kalahati sa'yo dyan. Manahimik ka na, wag mo na itong birahin ang project namin dito. Basta manahimik ka na kasi takot kami sa'yo. Yan ang mga ano ngayon sa kay Boyeng Remulla. Nakikita ko dito sa kanyang ginagawa ngayon, ha. Na pinakialaman niya itong ano. Anong pakialam mo, Boyeng Remulla, dito sa ano? Paantayin mo nga kung may mag-file ng kaso dito sa opisina mo, sa ombudsman. Doon ka mag-action, hindi yung nagpamedya ka madalas. May programa ka pa talaga. Tuloy, si JB Ejercito, di na nakinig sa kanya. Pasilpon-silpon na lang. Parang, ano ni JB Ejercito, ano kanyang, ano dito, gobyerno sa gobyerno, nag-away-away na kami dito. Hindi siya masaya sa pag-uusap nila kanina. Kanina yun, kahapon kaya. Hindi ko alam kung kailan yun na. Bagong video lang yun. Kung ano nangyari dito sa mga kapwa gobyerno na sila mismo naglaglagan na. Sila mismo nagsisiraan na. Sinisiraan niya Ito si Vince Dizon. O Vince Dizon, sumagot ka dito sa sinabi ng ombudsman na to. Baka naghanap talaga to ng parte galing sa'yo. Di mo yata binibigyan to ng parte. Kaya ito siya ngayon, nag-iingay. Kaya mga project ng DPWH, pinakialaman niya na. Kasi gusto niya, may parte din si Boyeng Remulla dito sa dito sa DPWH. Ay nako, mga Remulla pa, ubod ng kapal ng mukha mga yan. Tatandaan niyo yung anak nito ni Boyeng Remulla, yung nahulihan diyan sa may sa Las Piñas, sa may BF Homes ng mga Mary Jane. Nahulihan siya noon. O ilang buwan lang nakulong, 2 buwan lang yata nakalabas. Kasi mahina daw ang ebidensya. Ngayon, gawa nito, DOJ secretary pa siya noon. Ito pa kaya ngayon na ombudsman. Mas makapangyarihan yan. Kaya nga siya tumalon dyan. Kaya nga siya nandyan ngayon sa ombudsman dahil alam niya na ang ombudsman, na opisina ng ombudsman, dyan ang maraming pera. Kaun-kaun ang mga mga ombudsman dyan. Kasi malalaking tao ang hawakan mong kaso dyan Sasampahan ng kaso, malalaking pangalan dyan. Kita naman rin kung sino dyan. Nasa ombudsman ngayon. Sino mga dyan? Mga district engineer, mga senador, mga congressman, mga gobernador. Dyan bagsak ang mga kaso nila. Kaya ito si Boyeng Remulla, hindi ito nag-atubili na kailangan talaga makuha niyang posisyon na yan. At natupad ang kanyang pangarap. Andyan na ngayon siya. Ito yung nagkakamali. Anong kapag mga kaalyado nila na nagbibigay sa kanya, laya o kaya pagkalaban niya, kumakalaban sa kanya, kulong ka. Malakas si Boyeng Remulla ngayon sa itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero pustahan pa kapag si Bongbong Marcos mawala. Ito siya. Para to siyang sisiw na nabasa. Tingnan natin kung si BP Sara ang magiging presidente, kung saan to siya mapupunta. Baka hindi siya magtagal dyan sa kanyang posisyon.